Matagumpay ang isinagawang tree planting activity ng Green GSM, katuwang ang Samahang Magsasaka, Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Climate Change Commission, Local Government Unit at mga peacekeeping force sa Sitio San Roque, Barangay Pinugay, Barasasal. Mahigit sa 200 kataong nakilahok sa nasabing aktibidad at nagtanim ng nasa 1,000 mahigit na iba't ibang uri ng fruit-bearing trees. Sa panayam ng The Observer News kay Kajay Sambilay, President ng Farmers sinabi nito na bibilang lamang ng ilang taon at makakatulong na sila sa pagpapababa ng presyo sa pamilihan ng produktong agrikultura. Napakaraming pananim na ni-request natin ay ongoing na rin, papunta na rin po rito sa atin. Pero hindi ngayong araw na to, sa mga susunod na buwan po, kailangan muna nating sumalang sa mga seminars na ibibigay nila. Binabalansi po natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan at ang ating kalikasan. Sa pagtatanim po natin ng mga fruit-bearing trees, kasama na ron yung papangalagaan natin ng ating kalikasan at masustain ang totoong pangangailangan ng ating mga mamamayan. Particular po ang ating mga magsasaka. Yun po. Ilapit na po natin ang hanap buhay ng mga magsasaka dito sa aming lugar. Sa pagkakataon pong ito, bibilang lang tayo ng mga ilang taon ay maaari nang makatulong ang Farmers and Habitat, ang CSI, ang Green GSM sa pagpapababa ng mga produkto. Kasi pag napakarami na natin produkto, mura na rin ang magiging presyo ng ating mga produkto. Saka sigurado. Inilatag naman ni Ms. Micaela Sadim ng PCA ang kanilang partisipasyon sa aktibidad at inilatag din ito ang programa ng PCA sa Calabarzon Region. Ito pong Rizal, yung meron pong potential na malawak pa yung pwede pong pagtaniman ng coconut. So, sa amin po, dito po talaga sa Rizal na-focus po yung maraming seedlings na dinadala po ngayon. Marami na rin naman po sir na mga naipatanim po ng mga nakaraang taon po. Kaya lang po hindi po kasi yung iba po ay hindi po natuloy or nabuhay yung ibang mga ano. Kaya po ngayon, so nandito po ulit kami para po magtanim pa ng maraming niyog or nagbubuo po kami ng samahan ng mga magniniyog para po syempre mag-disseminate na rin ng mga information po kung paano yung tamang pangangalaga po dun sa niyog na itatanim. Meron po nakikipag-coordinate po tayo sa LGU tsaka po sa mga samahan ng mga magniniyog. Kagaya po dito sir, nagbubuo po kami ng samahan ng mga magniniyog para po yung info dissemination ay mas mabilis. Bago ang aktual na pagtatanim, nagsagawa muna ng isang simpleng programa at stretching ang mga kalahok. Dito, pinasalamatan naman ni Green GSM Market CEO ang mga lumahok sa tree planting activity. Binanggit din ito ang ilang programa ng Green GSM at ang kanilang ginagawang pagsiservisyo sa mga mananakay na sinasalang-alang ang usapin ng kalikasan. Thank you so much for all the support from the government and our partner today so that we can have a very meaningful activity together. So I was receiving quite a lot of questions just recently. The people asking where you're from and where your brand come from. I'm just like to share once again about Green GMs. So Green GMs is a pioneering smart and own electricity ride-hailing that builds on a trust to put people at the heart of every service that we deliver. So Green GM will deliver smarter, safer, and more sustainable rides based on technology innovations. So here in Philippines, we already growing for almost 1 year, and maybe we already passing through. Here's our birthday month, still June, and within 1 year operated in Philippines, delivering the mobility with the electricity vehicles, we already deliver now 8 million trees, equivalent to 80 million kilometers, and equivalent to growing 500,000 trees. So with us, we always converted our activity with the environment support and the environment sustainability contributions. So here we are really consider not just about technology driving, but also it's about driving the business with kindness
and also with a really care for our environment and a greener future for Philippines. So I hope that it's just a foundation activity with the barangay. Later on, maybe we will have a lot of activity together in order to really show the Green GNM commitment. And let's hope for very great successful Green Route One Missions campaign today, just the first campaign of tree planting. But we will start with many, many other activities together. So thank you so much and wish everyone a very great day today. Thank you. Ayon naman kay Green GSM Customer Service Center Director Mr. Jude Bailon, mahigit sa 150 empleyado nila ang lumahok sa tree planting activity. Binanggit din ito ang kanilang programang pangkapaligiran maging sa ibang bansa. First time kami nag-tree planting ngayon, pero yung mga environmental friendly activities ginagawa na namin. Actually, nung nakaraan lang, mga 2, 3, 4 weeks ago, nanggaling kami sa Baseco compound. Nag-clean up drive naman kami doon. So, very common yung mga activities sa ganito. Hindi lang sa Philippines kasi we have we're also operating in different countries, sa Vietnam, sa Indonesia. So actually globally ginagawa siya. So yung mga companies din, yung mga Green GSM din sa ibang bansa, ginagawa rin to at the same time. Mission talaga ng company yung about environment, really taking care of environment. Ngayon nasa 150 to 200 yung mga employees dito, including yung mga drivers, yung mga nasa head office. So kasama naka-join yan. Yung mga drivers natin, yung talagang mga drivers natin on the road, pati nasa office, and then supported din tayo ng mga local government, DNR kanina, so yan, even the police may support naman, and well coordinated. So, yung Take care of our environment, it starts now. Green GSM ay nandito po, not only to bring you sustainable and safe rides, but also to make a difference with our environment and for the future. Samantala, hindi lamang nagtatapos sa pagtatanim ang lalamanin ng programa. Kabilang din dito ang pangangalaga ng mga itinanim, ang mataas na survival rate. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.